Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agasur, Rosalina Kaubik, Jeremy Ven, Colby Atisado, para po sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Coshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Liwin and Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Christian and Roma Angat, RJ Kenneth and Leia Geneva Padaw, Raf Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Derek and Ina Rose Cabuyaw. Para po sa mga kaluluwa ni na Reverend Father Amador Cruz, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo, Epifania, Delfin Pelisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria, Trinidad, Felomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto Emilia Lamberto Marciades, Ron Andre Anzures, Pascual and Natividad Caperal, Erlinda Caperal, Loreto and Amparo Marciades, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babhuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguela Madera, Leonardo Anastasio Jr., Teresita Silvino, Emma Marie Cesar, Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Flora Ensenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe and Leonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Prisco Juan, Francisca Valeriano, Gilbert Rodriguez, Mercedes Ignacio, Galo and Veronica Espinosa, Percival and Yolanda Pascual, Liberata Hernandez, Leonides Santos, Dominador and Catalina de Guzman, Cayetano and Lilia Forbes, Antonio and Pelahia Oribiana, Felix Bernardo, Richard Louis Bautista, Felisa Marasigan, Macario and Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Anita Santiago, para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay ka-26 na linggo sa karaniwang panahon. Pambansang araw ng mga naglalayag sa karagatan. Anak, alalahanin mo na nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ang huling paghuhukom ay narito at nagsisimula sa paglalakbay natin sa daigdig ng may pag-asa. Sa liturhiya, sa panalangin pambungad, kinikilala natin ang kagandahang loob ng Ama ay nasa kanyang pagpapatawad at pagkahabag at hinihiling nating padaluyin ito sa atin. Sa linggong ito, hindi natin nililimot ang mga naghahanap buhay sa paglalayag sa dagat at sa programa kaugnay nila. Ilaan po natin ang ating second collection para po sa apostolado sa naglalayag sa karagatan. Sa turo ng simbahan, ang huling paghuhukom ay nangyayari na. Ito ay nagsisimula sa pag-usad ng ating buhay. Kaya ang paghuhukom ang ibinabasa sa bawat sandali ng ating buhay habang nilalagom nito ang ating pananalig sa pagliligtas ni Kristo. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin mga nag-aalay ng pasalamat, ating mga personal na intensyon, sa ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagdisiyan na ating mga kasalanan. Inaamin ko ng mga pangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag.
Padaluyin mo sa aming walang humpay. Ang kandang loob mong sa amin inilaan. Upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami rin mong kakasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Propeta Amos ang nakaambang kapighatian sa mga namumuhay ng maginhawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa sali ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang pinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahay lagi, Panginoon. Panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na mamuhay sa kabanalan at katwiran. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito ay panatiliin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya ay iahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
Isinasalarawan ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mayaman at kay Lazaro na ang sinumang may kakayahan ngunit hindi tumutulong sa nangangailangan ay magdurusa sa kabilang buhay. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bagay niyang pagpapala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing ay nangalan Lazaro, tatad na sugat na nakahandusay, nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa pili ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mabagpo kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanig ko sa inyong pupuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang mabalaan sila at nang hindi sila umantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan
kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa 26 na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan ang mga pagbasa, halos sunod-sunod ang mga linggong ito na nagpapaalala sa atin ng ating pananagutan bilang mga nilikha ng Diyos. Ang ating pagiging responsible sa mga bagay na pinagalaw sa atin ng Panginoon. Sa araw na ito ay binibigay po sa atin ang kwento tungkol kay Lazaro at sa mayaman. Madalas na po natin narinig ang mga paliwanag tungkol dito. Sapagat si Lazaro na isang pulubi ay laging nakikita nakahandusay. Sabi nga nakalupasay doon sa may pintuan ng mayaman at namumulot lamang ng mga mumong nalalaglag doon sa hapag ng mayaman. Pero yung mayaman, ayon sa kwento, ay sagana sa pagkain. May mga damit na magaganda at maayos. Laging masasarap ang kinakain. At lagi niyang nadadaanan lamang si Lazaro sa may pintuan ng kanyang bahay. Pero dead ma lang siya. Hindi niya ito pinapansin. Buti pa yung aso, dinalapitan si Lazaro at dinidilaan yung kanyang mga sugat. Pero yung tao, wala siyang pakialam kay Lazaro na naghihirap. Mga kapatid, sa buhay po natin, marahil tayo man ay maaaring maging Lazaro at maaaring tayo din ay maging mayaman. Pero ang malaking tanong, paano natin ginagawa yung ating tungkulin, yung ating responsibilidad bilang tao sa kanyang kapwa. Sa panahon natin ngayon, marami po sa atin ang nagagalit dahil sa mga korupsyon nangyayari sa ating lipunan, sa ating pamahalaan at sa ating mga sangay ng lipunan at ng ating bayan. Pero kung titingnan po natin, ang korupsyon ay hindi lamang ngayon nagsimula. Hindi bagkos sa buhay natin mga tao, matagal na itong namamayani sa ating mga ugali sapagkat mayroon tayong mga tao na mayroong yaman, pero yung kanilang yaman ay maaaring naagaw lamang nila, maaaring napagtubuan lamang nila sa kanilang mga negosyo o dili kaya ay sa kanilang panloloko. Sinasabi, yung iba naman ay pamagitan ng pagnanakaw. Dati-dati, nang tayo yung mga bata, tayo nangungupit bilang bahagi ng ating mga abilidad. Pagkaraan ay nakagraduate tayo sa pangungupit, tayo ay natutong magnakaw. At pagkaraan na tayo ay natutong magnakaw bilang tao, wantong tayo sa pandarambong na hindi lamang libo-libo, hindi lamang milyon-milyon,
kundi bagkos bilyon-bilyon at trilyon-trilyon ang nawawala sa ating lipunan. Kung kaya makita po natin na maaari tayong maging biktima ng sistema ng nakawan, sistema ng pandarambong, sistema ng panloloko. Dahil makikita po natin sa ating lipunan na laganap ang ganitong sitwasyon. Pero yung pong mga tao na mayroong kakayanan para magsalita, yung mga tao na mayroong tungkulin para itama yung mali, ay kuminsan nagsasawalang kibo na lamang tayo. Hindi na tayo umiimik. At meron ng mga tao na napaka-aktibo sa pagsasabi ng mali, pag-iisip ng mali, at pagtingin sa mali. Pero minsan, nakikita natin yung kamalian ng iba. Pero maliliit na bagay na ginagawa natin kamalian, hindi natin pinapansin. Kung kaya lalo itong lumalaki. Sabi nga, isang malaking kasalanan ng tao, kapag ang mga mabuting tao ay hindi kumibo at nagsalita laban sa kamalian, lalaganap ang kasamaan. Sapagat yung mga mabubuti, hindi tumatayo, hindi tumitindig upang itama yung kamalian. At meron namang iba na nagtatama nga ng kamalian ng iba, pero hindi naman tinatama yung kamalian ng sarili. Kung kaya tumahantong din ito sa kamalian at kasalanan. Kaya sa Ebanghelyo pong ating narinig, pinapaliwanag sa atin ng Panginoon na si Lazaro na pulubi na naghihirap sa mundo nung siya'y nabubuhay ay binayaan ng Diyos ng kaluwagan at kasiyahan doon sa piling ni Abraham sa buhay na walang hanggan sapagkat natuto siya magtiis at harapin ang paghihirap na manatili na naniniwala at nagmamahal sa Diyos. Pero yung mayaman na hindi ginamit yung kayamanan para sa tama, hindi nagbahagi para sa kanyang kapwa, ay naghihirap sa impyerno dahil ang kanyang buhay at ang kanyang kamalian ay hindi siya gumawa at hindi siya tumulong. Wala siyang pakialam nung siya ay nabubuhay para sa mga mahihirap. O kaya, pagdating ng panahon sa kabilang buhay, meron pong realidad ang impyerno, ang paghihirap at ang pagdurusa kapag tayo tumalikod sa biyaya ng Diyos. Kapag hindi natin ginawa yung ating tungkulin bilang mga tao, ang tinatalikuran natin ay ang biyaya at kabutihan ng Diyos. At kapag tumalikod tayo sa biyaya at grasya ng Diyos, tayo pa natin yung nasa impyerno, sa kumukulong langis at apoy para sa ating kaluluwa na nasusunog dahil sa kawalan natin ng pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya po, lagi nating isipin na tulad ng narinig natin noong nakaraang linggo, na hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na tulad ng amang pagmahal. Magmalasakit din tayo sa mga mahihirap at nangangailangan. Ating sambitin, Panginoon, hindi ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagbibigay ng lakas at pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bansang nakaririwasa, upang hindi pananamantala, bagkus pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong paglalayag sa dagat ang hanap buhay, upang manatili silang ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan, upang hindi ang pagpapsasa at luho ng katawan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang maging mapagkalinga tayo sa may sakit, sa mga matatandang nangungulila, sa mga nasalanta ng kalamidad, sa mga napagsamantalahan, sa mga batang lansangan at sa mga nagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga retired priest ng ating diocese na nagdiriwang ng pagkakatatag ng kanilang samahang kakapari upang patuloy silang maging halimbawa sa pagpapakabanal at katapatan sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yaong namatay sa sakuna sa karagatan, upang tulad ni Lazaro ay makamit nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Mamahindigin ang aming panalangin. Ibukas ang aming mga mata sa mga Lazarong humingi at humingi ng aming pagdamay at pagkalinga. Hiling namin ito sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid, paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mo ang ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagkapalang sa aming umaagos pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manangin mga kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit na anak mong masunurin ang Espiritu ang bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mo, mahal, ay niloob mo magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang kapagnambuhay kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinamamahalaan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa naman ang halang sa awit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal at ang mukha ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yun at iniyabot sa kanya mga alagad. At sinabi, tanggapin nila dito at kanin, ito ang aking katawan. Handog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tinamin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin ng simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Leon na aming Santo Papa ni Dennis na Obispo at ng Kaparihan. Alahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na pag-asa sila mo rin mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mga Bireng Maria na ina ng Diyos. Isa na siya na kanyang kabiyak ng puso. Kay isa na mga apostol at lahat ng mga banal. Isang Pascual Bailon, Santa Clara, at ang mga Bireng Maria na sa Lambao na namuhay dito sa daigdig ng kalibod-libod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa dararawan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagabili naman ang kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos. Sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hiniling namin ka ngayon Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ay pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. So ngayon mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakahisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid na ito ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa apostolado sa naglalayag sa karagatan.
Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, ang aming banal na pakinabang ay magdulot naman ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan sa aming ngayong pinapahayag sa ginanaw na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin, misa maya tayo sa buhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.